Ito nga po no nasa mga balita, sinasabi po ni Secretary Angara na dapat daw po magkaroon ng make-up classes para mabawi po itong mga nawalang school days nitong linggong ito. May malinaw na plano na po ba ang DepEd kung ito pong make-up classes ay gagawin po ba ng Sabado or after po mismo ng klase ng mga bata? Kailangan po nating ilagay sa context po yung makeup classes po, no? Kasi una, napag-usapan namin sa Execom level na kailangan munang masiguro yung survival sa safety ng mga bata Mm. bago mag-implement ng mga remedial classes na ito. Kasi syempre kapag mayroong calamity, hindi naman talaga ang isip ng bata ay kung paano tuliro po talaga yung mga bata. So ibig sabihin hindi automatic na mag-shift ka agad sila sa alternative delivery mode. So naglalatag po ng comprehensive na plan ang DepEd tungkol po dito at naglalatag po tayo ng mga specific intervention na i-implement sa mga susunod na buwan. So ASEC, ibig sabihin ngayon wala pa po talagang malinaw na usapan kung pagganda ng panahon, paano pong gagawin dito sa mga nawalang araw? Mayroon na po tayong mga existing na mechanism, Jay, pero ito po ay dadagdagan natin ng mga options. Depende po sa ano. Kumbaga, hindi po siya one size fits all. Opo. Maglalatag po tayo ng mga options na po pwedeng pilian ng mga principal natin kung ano yung appropriate sa kanilang sitwasyon. Oo, ASEC ano po itong mga Like mga for example po Oo. like halimbawa po nag-ready po ang DepEd ng mga deployable learning continuity packages, yung mobile during modular, and then to replace yung mga temporary learning spaces kasi pag may mga calamity po, nadadamage po talaga ang mga classroom natin. So ito po yung mga temporary learning spaces. Nagde-develop po tayo ng bagong model na hindi siya, na parang classroom na rin yung ano niya, yung feel, na hindi siya parang tent lang, ganon. So number two, nagde-develop po tayo ng tinatawag nating Ligtas Tool. Ito po yung predictive platform for geohazard risk to guide school-level contingency planning upgrades to targeted in Q3 of 2025. So mayroon po na rin pong nilalatag na guidelines on how to do and quick planning for learning continuity for our principals, no? And then sinusulong po natin talaga yung localized intervention ng ating mga division at mga school kasi depende nga po ito sa sitwasyon. And then Sige po. yun nga po nagdadagdag po tayo ng mga options for the omnibus flexible learning policy para po mas marami po yung pwedeng pagpilian ng ating mga principal kung anong nararapat na catch-up plan ang kanilang dapat gawin. ASEC, ito pong binabanggit nyo na Omnibus Flexible Learning Policy na gusto nyo pa pong dagdagan. Ano exactly po yung gusto nyo idagdag dito? Kasi meron na tayong yung mga modules for the kids and then meron na ring online classes. Aside from that, ano pa po sana yung gusto nyong idagdag? Naiisip po namin na baka pwedeng ma-implement na yung mga pag-segment ng mga bata kasi di po ba mayroong mga tinatawag kaming mga independent learners. Ito po yung bigyan mo lang ng modules kahit wala nang gaanong follow-up so they can do it independently. So ibig sabihin iba silang segment. Ito namang mga bata na medyo kailangan talaga ng tutok, iba naman po yung intervention na gagawin sa kanila para po talaga hindi siya one size fits all yung nangyayari. Kasi minsan, kahit mayroon tayong intervention, hindi lahat ng bata po ay na-catch up. So magdadagdag po tayo ng mga granular na mga options sa mga teachers natin.